Magandang araw sa lahat. Ang pangalan ko ay Jose. Joke kung tawagin nila ako dito sa amin. 61 gulang. May asawa at isang anak. Retired na. Pati si Mrs. naman ay natatrabaho pa rin bilang isang volunteer teacher sa isang special needs na paaralan. Ang anak ko naman ay may sarili ng pamilya at doon na sila naninirahan sa Canada. 30 years din kaming mag-anak na tumira sa Canada. Nag-migrate kami ng asawa ko doon, noong early 30s namin. At doon na rin naisilang ang anak namin. Sa kabutihang palad, ay naging maunlad ang aming buhay sa Canada. Hindi naman sa pagmamayabang, pero you can consider us rich even my Canadian standards. Nakapagpundar kami ng malaking bahay sa Toronto. Malaya kami nagbabakasyon ng aking pamilya sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa halos 30 na taon namin na nanatili mag-asawa sa Canada, ay napag-isipan namin na dito na kami magretiro sa Pilipinas. Kaya naman, 3 years before retiring, ay nagpatayo na kami ng isang malaking bahay sa farm na minana ko pa sa aking mga magulang. Sa tulong ng aking kababata, ay naging maayos naman ang pagpapagawa namin ng bahay sa farm namin. After na natapos ang bahay, ay nag-decide na kami ni Mrs. na umuwi na sa Pilipinas. So ngayon ay nandito na kami naninirahan sa farm namin, enjoying the retired life. Dahil nga sa malaki na rin ang aming naipon at malaki na ang pension ko, ay hindi na namin kailangan magtrabaho pa. Nabanggit ko kanina na meron akong kababata na tumulong sa amin para mamahala sa pagpapagawa namin ng bahay. Naging classmate ko si Julio mula elementary hanggang magkolehiyo kami dalawa. Siya ang naging best man ko sa kasal ko at ako rin sa kanya. Ang pamilya namin ay malapit sa isa't isa na ako ang kinuha nila maging ninong ng kanilang pangalan na si Remy Rose. Namamigrate na kami sa Canada, ay naging kabaliktaran ng landas ng aming pamumuhay. Kung ako ay naging maunlad ng pamumuhay sa Canada, si Julio naman ay naging masilimuot. Isang taon matapos namin pumunta sa Canada, ay nabalitaan kong na-lay off si Julio sa trabaho at sa mga sumunod na mga taon, ay naging paurong na ang pamumuhay na pamilya ni Julio. At sa huli ay narimatan din ng bangko ang bahay nila. Tumulong din ako sa pagpapaaral ng aking inaanak. Ngunit di lang sila pinalad. Isang taon bago kami umuwi, ay nabalitaan ko rin ng aking inaanak ay nabuntis ng kanyang nobyo. Na-disappoint ako sa aking inaanak kasi napakabata pa niya. 18 lamang si Remy Rose. At siya na talagang inaasahan nilang pamilya para aahon sa kanila sa hirap. Nung umuwi kami sa Pinas ni Mrs., ay napagkasunduan namin na ang pamilya ni Julio na kung gusto pa ni Remy Rose ay kami ulit ang magpapaaral sa inaanak ko. Thank you. Thank you po, Ninong. Salamat po. Tandaan-tanda ko pang reaksyon niya nung sinabi namin sa kanya. Mahigpit niya ako niyakap. At damang-dama ko ang malambot niyang katawan na lumapat sa akin. Para na po ko na maganda kong inaanak ang matagal ko na natutulog na init sa katawan. Dito rin nagsimula ang pagkabighani ko sa bata. Bago ko ituloy ang kwento, ilalarawan ko muna si Remy Rose sa inyo. Sa nabanggit ko kanina ay 18 years old lamang siya na mabuntis. So ngayon ay 19 na siya with a 9-month-old baby girl, chinita, matangkad ng puti at maganda si Remy Rose. Katamtaman ng laki ang kanyang hinaharap, pero kakaibang mga kurbada ng kanyang katawan. Nasabi ko kanina na nasasama sila ng nobyo niya, ngunit di pa sila kasal. Bungad ang ayaw ng pamilya ng lalaki sa pamilya ni Julio. Dahil nga masakit na doon sa tinitirhan nila Julio, ay may nabuti namin ni Mrs. na alokin na magnobya na dito na sa bahay tumuloy. Samantala nag-aaral si Remy Rose. Sorry to say, may iba akong dahilan kung bakit nag-offer ako na sa bahay na namin sila tutuloy. Ay ang gusto ko mapalapit sa aking inaanak. Para naging obsession ko na simula nung yumakap siya sa akin at dumako ang malambot niyang katawan. So ito na nga, nag-move na sila Remy Rose sa bahay namin. Sa bahay ay may 4 na kwarto, 3 sa taas
at isa sa basement. Doon namin sila pinatuloy sa basement para naman may privacy sila. Ang basement naman ay kompleto. May banyo, kusina at maliit na sala. Naging maayos naman ang pagsasama naming apat sa bahay. Sa kabutihang palad ay nakahanap din ng trabaho si Nonoy, ang nobya ni Remy Rose. Si Mrs. naman ay nag-volunteer sa isang special needs sa school. Sa buong araw ay kaming dalawa lang ni Remy Rose na natira sa bahay. Lalo pa ako nabighanin sa maganda kong inaanak. Di pa ako nakakatulong na parati na nagsusuot na napakaikling short at camisole si Remy Rose. Nalalantad ng kanyang mahaba at napuputing legs. Sa totoo lang, ito talagang weakness ko sa babae. Yung maputi, chinita at mahaba ang legs. Halos araw-araw ay nagiging kalbaryo sa akin tuwing nakikita ko si Remy Rose. Wagas ang pagtitimpuy ko tuwing malapit siya sa akin. Tulad ng isang araw, kakaalis lang ni Mrs. at ng nobyo ni Remy Rose. Bumaba pa ako sa basement para kunin yung tools ko. Nang dumaan ako sa kwarto ni Remy Rose at napansin kong bahagyang nakabukas ang pintuan nito. Sumilip ako sa loob at nakita ko si Remy Rose na nakatapis ng tuwalya at nakaharap na salamin. Kakalabas lang siguro ng banyo. Mahina akong napamura sa aking sarili habang ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Alam kong bawal ang ginagawa ko, ngunit di lumalayo ang sarili sa bukana ng kanilang pintuan. Sinusuklay ni Remy Rose ang basang buhok niya. Hanggang sa maya-maya lang ay unti-unti na siyang nabihis. Mahina ulit akong napamura. Gusto ko mang umalis ay hindi ko magawa. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Maya-maya pa ay hindi ko na talaga kinaya. Mabuti na lang at to the rescue ang mga palad ko. Pero ilang saglit pa ay nagulat ako nang biglang may nagsalita. Ninong? Nako, lagot, nahuli na. Uwik ako sa sarili ko. Iha, may kukunin na sana ako sa banyo ninyo pero mamaya na. Palusot ko. Pagkatapos ay dali-daling isinarang pintuan. Nasopreso na lang ako nang bumukas ulit ang pinto at sumilip si Remy Rose. Ay, sorry po, Ninong. Tuloy po kayo. Anyaya niya sa akin habang pasulip-sulip siya sa basang short ko. Mamaya na, iha. Pasimple kong tinakpan ang kamay ko naman siya sa short ko. Sige po. Good morning na lang po, Ninong. Sabi niya sa akin at kininditan ako na may kasamang nakakalokong ngiti at saka sinaran ang pintuan. Dalian akong umakyat sa kwarto namin. Naku, Jo. Ano bang ginagawa mo? Mali yun. Sabay sa sarili ko habang pilit kong inaalala ang lahat na aking nakita. Pagkatapos, itinulog ko nilang ginagawa ko. Kanina pagsiselfie habang gamit ng imagination ko si Remy Rose. Buhat na nangyari yon, ay ramdam ko na ang paninibago na asal ni Remy Rose. Naging palalambing siya sa akin. Lalo na kung kami lang ang naiiwan sa bahay. Minsan, bigla na lang siyang yayakap sa akin. Don't get me wrong. Masayang masaya ako sa development na ito. Pero may pagtataka rin sa isipan ko kung bakit ginagawa ito ni Remy Rose. Isang gabi, katatapos lang naming maghapunan at nakapwesto na ako sa couch upang manood ng PBA. Si Mrs. ay pumasok na sa kwarto at si Remy Rose naman ay bumari na sa basement. Sinabihan kami ni Remy Rose na doon daw matutulog sa parents niya ang asawang si Nonoy. Mga kalahating oras na din ako nanunood at nakaisang bote na ako ng beer. Nang umakyat si Remy Rose galing sa basement. O Ninong, sinong naglalaro? Hindi ko alam to, sagot ko sa kanya. At nang mababaling ang tingin ko sa kanya ay kaagad na nag-init ang aking muka. Agad ko naman binawi ang paningin ko sa bata. Ayokong baka mahalata niya. Pwede ba ako makinood, Ninong? Siyempre pwede. O, upo ka dito sa tabi ko. Umupo siya sa tabi ko sa couch. Amoy na amoy ko ang nakakaakit ng bango. Pahingi po, Ninong, ha? Sabi niya sa akin sabay kuha ng bote ng beer sa kamay ko. Mapanukso siyang uminom sa bote ko at pagkatapos nun ay lumunok. Please, Joey, control yourself, sabi ko sa sarili ko. Inom pa kayo, Ninong? Nilok niya pa ako pabalik ng bote. Pinasa niya sa akin ang bote at nanginginig ang kamay ko nang inabot ko ang bote sa kanya. Malamang, hindi nakalampas yon sa kanyang pansin.
Kaya tumawa lamang siya at dinulungan ako. Kung gusto mong matikman kung saan galing yan, magsabi ka lang Ninong ha. Mapang-akit niyang binurong sa akin at siya ka namang tumayo at pumunta na sa basement. Di ako makagalaw ng ilang sandali. Hindi ako nakapag-react sa bilis ng pangyayari. By the time na masmasan ako, ay nakaalis na si Remy Rose, leaving me all alone na may malaking problema. Needless to say, si Mariang Palad ang napabalingan ko ng gabing yon, at malupit pa doon ay 3 beses ako nag-imagine kay Remy Rose. Hindi ko na maaasahan ang misis ko sa mga bagay na ito. Tapos ako ay tila hindi pa rin ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng sinabi niyang yon. At yun na, kinabukasan, ay maaga ko nagising. Ang mga nangyari kagabi ay bumababag pa rin sa aking isipan. Excited na ako makalis si Mrs. sa bahay. Gusto kong linawin kay Remy Rose kung ano ba ang ibig niya sabihin kagabi. Naluto ako ng almusal at nanatili sa kusina hanggang umakyat sa kusina si Remy Rose. Good morning po, Ninong. Paunang bati ng batang may bahay sa akin. Bigyan ako ng halik sa pisngi. Nakatulog po ba kayo ng mahimbing kagabi? Pasimple niyang bulong sa akin. Oo naman iha. Ikaw? Hindi po eh. Hindi po ako makatulog. Wala po kasi akong katabi kagabi eh. Wika niya. Pagkatapos ay matamis na ngumiti sa akin. Humarap ako sa kanya pagkatapos ay natitigan kaming dalawa. Maya-maya pa, ay kilos na sana ako nang biglang umiyak ang anak ni Remy Rose. Nako, sige po, Ninong. Aalis na po ako. Umaiyak na po kasi si baby. Malambing niyang wika sa akin. Tila napako ako sa aking inuupuan. Hindi ko mabasa kung anong gusto ng bata, pero di ko may tatanggi na sobrang excitement ang dinulot ng eksenang yon kay na sa akin. Han, ba't parang tulala ka dyan? Are you okay? Napuko ako sa aking malalim na pag-iisip nang narinig ko ang boses ni Mrs. Wala na. Antok lang ako. I just need coffee pag sisinungaling ko kay Mrs. Ganun ba? Buti pa hindi na muna ako papasok. No, I'm okay. Sabi ko kay Mrs. It's okay? Tinatama din naman ako eh. No, it's okay, Han. Pilit ko sa kanya. Gusto ko kasi makausap si Remy Rose kung ano bang inaasal niya. No, Han. Umakyat ka na and I'll make you breakfast. Di na ako nakipagtalo kay Mrs. Alam ko na hindi ko na siya mapipilit pa. Dismayado ako umakyat sa kwarto at diretso sa banyo. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Remy Rose naman, mababaliw na ata ako sa kakaisip sa'yo. Huwag ka nang umasa, Joey. Hanggang pantasya ka lang. Sabi ko sa sarili ko na parang baliw. Lumabas ako ng banyo at nanonood ng TV sa kwarto namin. Maya-maya ay naka-edlip ako. Nagising na lamang ako na pumasok si Mrs. Han, alis muna ako ha. Kailangan doon nila ng tulong sa center eh. Ready na yung breakfast sa baba. Binigyan niya ako ng halik sa noo at umalis na. Napangiti ako sa sarili. Tila sineswerte ata ako ngayong araw. Bumaba ako sa kusina at nadatnan kong naghuhugas ng pinggan si Remy Rose. Tulala akong lumapit sa kanyang likuran. Halos magkadikit na kami. May tatanong lang sana ako. Sabi ko sa kanya habang dinadama ko ang pagkalalapit namin. Ano po yun, Ninong? Putal niyang sagot. Tila hinihingal siya. Ano bang ibig mo sabihin doon sa sinabi mo kagabi? Na kung gusto mo matikman kung saan galing yung bote. Hinarap ako ni Remy Rose. Alam ko naman po kung ano yung gusto nyo. Nararamdaman ko naman po. Sabihin nyo na po kasi. Sabihin nyo na po yung gusto nyo. Tumingin ako sa mga mata niya. Pagkatapos ay nagsalita. Gusto mo ba talagang sabihin ko kung ano yung gusto ko? Ito yung gusto ko. Pagkatapos ay dali-dali na akong kumilos. Naging mainit ang mga tagpo. Hanggang sa marinig na lang namin na bumukas yung gate. Napatigil kami sa aming ginagawa. Dali, mabihis ka na. Baka sininong mo yan. Mabilis kami nag-ayos. Pagkatapos ay pumunta na ako sa front door para buksan ang pinto. O, Nonoy, ikaw pala. Si Nonoy pala ang asawa ni Remy Rose ang dumating.
Oh, honey. Akala ko bukas ka pa uuwi niya. Namimiss ko na kayo ni Bibi eh. Sagot ng asawa nito sa kanya. Ninong, good morning po. Bati ni Nonoy sa akin at sabay na rigmano. Ano naman ang good morning? Bad timing ka talaga. Ando na eh. Wika ko sa aking isipan. Ninong, punta muna kami sa baba ha. Paalam ni Remy Rose sa akin. O siya, sige. Para makapagpahinga naman yung asawa mo. Dismayado kong umakyat sa kwarto ko. Naghanda na namang magmariang palad na matanggap ako ng text galing kay Remy Rose. Ninong, baba ka dito sa basement. Nagtaka ko sa text niya. Ngunit na-curious ako sa kanyang pinadala mensahe. Kaya bumaba ako ng basement. Nasa landing pa lang ako ng stairs. Nakikita ko na sila mag-asawa nag-uusap. Han, sige na. Narinig kong nasalita si Remy Rose. Ano? Nandyan ang ninong mo sa taas. Doon tayo sa kwarto kung gusto mo. Maya nasagot ng asawa niya. Gusto ko dito eh. Malambing na sagot ni Remy Rose. Kaya wala na nagawang asawa niya. Sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ko ang lahat ng kaganapan. Si Remy Rose ay nakaharap sa kung saan ako nandoon. At ang asawa niya na may nakatalikod sa akin. Tumingin pa sa akin si Remy Rose pagkatapos ay nginitian lang ako. Pabilis na nag-ibang pakiramdam ko. Pagkatapos ay hindi ko na namalaya na sumasabay na rin ako sa kanila. Maya-maya pa ay mabilis na natapos si Nonoy. Habang si Remy Rose ay narinig ko naman na nagre-reklamo. Kitang-kita ko pa ang pagkadismaya sa mukha ni Remy Rose. Habang mahina siyang itinulak ng kanyang asawa. Dali-dali akong nag-ayos at umakyat sa sala. Napailing na lang ako sa aking natunghayan. Sadyang ipinapakita sa akin ng aking inaanak ang kakulangan ng kanyang asawa at para bang ipinapahiwati niya sa akin na kailangan niya ng iba. Dahil wala na akong magawa pa, ay umakyat na ako sa aking kwarto at doon na nagmuni-muni. Kinabukasan ay bagod na bagod ako sa buong araw dahil din ako napagbigyan ng pagkakataon na masolo ulit si Remy Rose. Buong hapon sila nagkurong mag-asawa sa kanilang kwarto. Naggagalaiti ako sa selos kung ano man ang ginagawa nila sa loob. Mag-aalas 6 na ng gabi na dumating naman si Mrs. at parang biro naman ay siya din ang labas ni Remy Rose sa kanilang kwarto. May akong napamura sa akong sarili. Kung kailan dito si Mrs. Saka ka nakalabas. Ay, nandiyan na po pala kayo, Ninang. Wanang bati ni Remy Rose. Yes, Ining. Bagong dating lang ako. Nakakapagod doon sa center kanina. Ang dami nagbibisita eh. Ninang, pahinga na muna kayo. Ako nang bahala maghanda ng hapunan natin. Mabuti naman, Ining. Ako siya. Akyat muna ako at magpagbihis. Umakyat si Mrs. At naiwan kaming dalawa ni Remy Rose sa sala. Asan ka ba? Ba't di ka lumabas ng kwarto pagkatapos nun? Hinata ko siyang popo sa kandungan ko. Kasi di ako pinalabas ni Nonoy. Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Sagot naman niya ako at binigyan ako ng isang matamis na ngiti. Anong ginagawa niyo doon? Ikaw, Ninong, ha? Bakit nagsiselos ka? Balik tatami niya sa akin. Sabay hawak sa aking pisngi at pinurot ang ilong ko. Pero sa totoo lang, selos ako sa asawa mo. Pagtatapat ko sa kanya. Ang cute. Di bale? Akong bahala sa'yo mamaya, okay? Bulo niya sa akin. At pagkatapos natitigan kaming dalawa. Natagal yun ng ilang minuto. Naputulan na marinig kung bumaba ang asawa niya mula sa kwarto. I promise. Bulo niya sa akin ulit. Sabay tayo at pumunta na sa kusina. Naganda na si Remy Rose ang aming dinner. At sama-sama na kaming apat na kumain. Pagkatapos namin kumain, ay nagpaalam na si Nonoy na uuwi muna daw siya sa kanilang bahay kasi may pinapagawang dad niya sa kanya. Mukhang swertihin ata ako ngayong gabi sabi ko sa sarili. Naligpit na ni Mrs. at Remy Rose ang hapag at umalis na si Nonoy habang ako naman ay nasa sala nanonood ng TV. Aakyat na ako matutulog na ako, abiso ni Mrs. sa akin. Pagkatapos sila maglinis ng kinainan namin. Sigihan, sulod na ako, tatapusin ko lang to. Sinigurado ko lang na nakapasok na si Mrs. sa kwarto at saka pinuntahan si Remy Rose na naiwan sa kusina. Agad ako lumapit sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Asan po si Ninang? Nasa taas na. Matutulog na daw, sagot ko sa kanya.
Pagkatapos ay wala na akong inaksayang oras at nung gabi na ngayon ay tinuluyan nang naganap ang matagal ko nang inaasam. Naging mainit ang mga pangyayari at nang matapos yon ay kitang-kita ko sa mukha ni Remy Rose ang kaligayahan. Hindi ko man na nakitaan ito ng bakas ng pagsisisi. Pagkatapos ng gabing yon ay naging mainit ang relasyon namin ni Remy Rose. Hanggang sa pasya na akong ipagtapat sa misis ko ang relasyon namin dalawa. Sa aking sorpresa, ay may nahon na tinanggap ng aking asawa na mamagitan sa akin at ng aming inaanak. Sabi niya pa sa akin na naiintindihan niya daw ako at alam niyang may pangangailangan ako na hindi niya maibigay. Kaya tinayaan niya kaming ipagpatuloy ang aming ugnayan ni Remy Rose. At siya pa ngayon ay naging lola mami sa anak namin ni Remy Rose. Sa ngayon ay nakabukod na kami ni Remy Rose habang si Mrs. ay umuwi na sa Canada at naghiwalay na rin si Remy Rose at si Nonoy. Marami pa kaming adventure ni Remy Rose na talaga namang nagbigay ng excitement sa buhay ko. Itinuturing ko ang aking sarili na isang swerte nila lang. Paano ba naman? Nagawa mo pa ubaya sa aking asawa para sa aking kaligayahan. Swerte, di ba? Maaaring para sa inyo ay mali, pero para sa akin ay gusto ko lang naman maging masaya, lalo na't matanda na ako. At hindi ko alam kung gaano pa ang itatagal ko o ilalagi ko sa mundong ibabaw.